Isang mapagpalang araw sa inyo mga ka-curious breeder. Ang topic po natin ngayon ay patungkol sa kahalagahan ng pagkakaroon natin ng record sa ating aviary. Ang pag-record natin ng color mutation ng ating mga isinalang hanggang sa sila ay makapangitlog at kung kailan mapipisa, pag-check ng mga egg nila kung fertile o infertile at hanggang sa sila ay makapamisa at pag-record ng kanilang mga leg band para sa mga susunod na panahon upang ma-identify natin kung alin ang for keep o yung pambenta. At ano pa ba ang kahalagahan ng pag-record? Mahalaga po ang pagkakaroon natin ng record sa ating aviary upang maiwasan natin ang inbreeding o yung pagpapares ng magkapatid, mag-ina, mag-ama. Bagamat minsan ay hindi natin maiwasan ang pag-i-inbreed o pagka minsan ay kulang tayo ng materyales, ang ginagawa natin ay yung anak ay ibabalik natin sa magulang. Pero ang madalas na pag-i-inbreed ay meron pong disadvantage. Base po sa aking experience ay lumiliit po ang sukat ng kanilang magiging inakay. At sabi ng ilan ay nagiging weak o mahina at tumataas ang mortality rate kapag inbreeding. At gayon din ay lumalabas ang ibang deformities sa mga inakay kapag inbreeding. At mahalaga rin ang pagkakaroon natin ng record upang mamonitor natin yung ating mga binibreed, yung kanilang age. Kapag masyadong young ang hen ay nagkakaroon din ng problema, nagkakaroon ng sapola at hindi mailabas yung kanyang egg. Ang isa pang kahalagahan ng pagkakaroon ng record sa ating aviary upang mamonitor natin yung mga parisan natin na mayroong yung sinasabing genetic issue. Maaaring ang inilalabas nila ay kaiba sa kulay nila. Halimbawa po, ang parisan mo ay perso, back-to-back perso, pero naglalabas ng fisher. Ano pa ba ang kahalagahan ng pagre-record? Ito po ay mahalaga sapagkat dito po ay malalaman din natin kung magaling bumuhay ang mga breeder mo na isinalang, at malalaman din natin sa pagre-record kung kumarga o totoong may karga yung ating mga breeder. Baka nakailang plots ka na pero yung sinasabing karga ay hindi lumabas. Kapag ako ay nagre-record, kapag nakita kong umitlog na ang aking breeder, ay nilalagyan ko muna siya ng tag o sinusulatan ko doon sa nest box kung meron. Kung wala, ay ginagamitan ko ito ng masking tape. At kapag meron na akong panahon para ilipat ito sa aking record book, ay doon ko lamang ito gagawin. Iniintay ko na matapos ang pag-itlog ng hen. So ay doon ko palang i-record kung kailan siya magsisimula maglimlim hanggang sa mapisa. Doon pa lang ako bibilang ng 18 to 21 days. At sa aking record book ay ilalagay ko doon ay estimated date hatch. At kapag namisa na, actual date hatch ang aking ilalagay doon. Narito po ang detalye ng aking record. Unang column po ay nilalagay ko yung actual date hatch, kung kailan sila napisa, anong araw na napisa ang itlog. At yung pangalawang column ay yung ID o yung magiging kulay ng ibon. At ang pangatlong column ay yung leg band number na aking ilalagay. At pang-apat at limang column ay yung kanilang gender. At yung last na column ay yung remarks. Kung namatay ba yung ibon o naibenta ko. Mahalaga po na nire-record natin ito upang matrace natin kung sino ang nakabili o kanino napunta yung ibon na ating na-breed. So hanggang dito na lamang po. Sana ay may natutunan kayo. Please like,
share, and subscribe. God bless po.